So sinungaling ka, di ba? O nililin lang mo yung taong kausap mo. So parang ganun ang ginawa ni Yusek Claire. Sasabihin mo, hindi, eto na, yung listahan na hinahanap nyo, eto na, pak. Iba naman yung numero. Wala kang barangay pa, wala pang pangalan, so hindi yun ang tamang sagot dun sa tanong ni Eden. Diyan pa lang mga kababayan, medyo naglolokohan na ho tayo, di ba? Naglolokohan na ho tayo dyan, di ba? Parang, tinatarantado ba tayo na Malacanang? Ginagago na lang ba talaga tayo dahil kaya nyong gaguhin ng taong bayan? At feeling nyo hindi papalagan taong bayan sa panloloko? Kasi importante ho ito, ha? We are talking about yung ating community. Sinasabi nyong, kayo naman ang galing yan press briefing yan Sa kayo nagbabanggit yan, Eto na, So, eto naisip ko nga nung pinakikinggan ko to, sabi ko, ilan pa kayang kasinungalingan ang ipinakalat nyo at nakalagpas dahil hindi binusisi? Baka nagkataon lang ito I do not know. Baka ngayon lang na naisipan ni Eden Santos na magtanong ng details. Pero ilan pa kaya sa mga sinabi ninyo na mga proyektong natapos, kaya ako, napaisip tuloy ako, no wonder, yung binanggit ni Marcos sa zona na 5,500 na flood control project, maybe doesn't exist at all. Hindi kasi bigay kayo ng impormasyon, wala naman kayong, asan yun? Diba? Anong mga lugar yun? So the same thing nito, anong mga lugar yung sinasabi ninyo? Meron pa kayo sinasabing mga habilitation na mga lugar. Asan yun? Yung totoo, asan yung mga yun? May nakikita ba kayo? Meron ba kayo nababalitaan? May mga picture bang nilalabas ang Malacanang na pruweba? Ang alam ko pa naman, ang hilig nyo pa naman sa ribbon cutting. Bakit wala tayong nakikitang ribbon cutting na mga rehab-rehab na sinasabi ninyo? Unless takot kayo sa rehab. Gago! Hindi, yun yung di ba? Importanteng malaman ho natin. Bakit ganun? Bakit ho ganun yung mga impormasyon? Ilang fake news pa ang pinakalat ninyo dyan sa Malacanang? Tingin nga ho. Ilang fake news pa po? Yan ang malalaman natin. Booking kayo ngayon. Booking kayo sa fake news ninyo. Yan ang totoo. Ay nako. Pag-usapan pa natin ibang bagay tungkol naman dito sa sa issue ng sabong. Ang lupit nitong sabong na to. At saka ang lupit. Tingnan nyo. Hindi ko. Ulitin ko bago tayo magsimula dito sa sabong. Wala po akong pinaniniwalaan as of now kung si Atong Ang ba o yung witness na lumalaban kay Atong Ang. I will reserve my judgment because importante magkaroon muna ng pagdinig. Di ba? Mahirap kasi not everything na nakikita ninyo sa telebisyon o sa mga news ay totoo. Hindi porket sinabi nito, inokusahan ni ganito ay totoo. Kaya mas maganda dalhin sa korte para talaga magkaalaman, di ba? Pero ang punto pa rin dito, against ako sa kahit anong form of online gambling, isabong o whatsoever na na sabong gambling especially sa online. Kasi madali hong makapasok diyan kahit bata at saka madaling ma-access ng tao kaya tuloy nalululong. Ang problema, meron pang mga sinasabing involved na senador, di ba? May picture na nilabas ang politiko. Naku po, papakita natin yan unya-unya. Pero bago yan, balita muna. Pasok. Pasok. Nagpa-picture lang. Yan ang paliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa kumalat na photo. Kasama isa sa mga patay kang bata ka. sa missing Sabongeros case. Hindi naman daw kasi siya suplado. Narito ang agenda report ni Hannah T.
Kibit balikat si Senator Erwin Tulfo sa kumalat na picture niya online kasama si Alan Brown Bantiles. Si Brown ang isa sa umano'y central figures ng isabong operations na nadadawit sa pagkawala ng 34 sa Bungeros. Sabi ni Tulfo sa isang radio interview, kapag public figure, malay ba raw niya kung ang nagpapapicture ay isang kriminal. Mahirap din daw tumanggi sa sino mang nagpapa-photo op. Dagdag niya, hindi naman daw niya ugaling magtaray o maging suplado. Nakuha ng politico.com.ph ang photo na ito ni Brown, kasama ang ama ni Representative Arjo Atayde na inaakbayan ni Tulfo. Naroon din si dating Congressional Bet Joseph Lumbat. Sa kabila ng paglabas ng photo, hindi raw na-offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay Dali, binanggit yung tatlo. One, yung witness. Ito yung ama daw ni isang artista ba yun? At saka itong isa. Pero bakit hindi binanggit itong nasa kanan? Sino yung nasa kanan? Mamaya, ipapakita natin yan. Baka akala ninyo. Ha? Unya, papakita natin. offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay mamamatay tao, ayos lang daw ito. Noong isang linggo, nagsampa ng criminal complaint si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang laban kina Brown at Julie Dondon Patidongan o alias Totoy dahil sa umano'y extortion ng 300 million peso sa kanya para sa recantation ni Patidongan bilang whistleblower. Una na ring sinabi ni Brown sa isang exclusive BNC interview na walang anumang involvement si Tulfo sa isabong. Para sa agenda, Yan. Nililinaw naman ni Tulfo na wala siyang involvement at saka tama naman. Ako may punto rin naman yun na kuwari ikaw ay politiko ka, nagpapapicture sa iyo yung tao. Hindi mo naman makikilala kung sino yun, di ba? Kung yung nagpapapicture. Tama, mali. Pero ito ang may tanong ako. Ito yun. Ito yung post ng politico.com. Ito, nasa kanan, na picture, yan yung pinakita kanina na nandyan din yung isang witness, nandito yung isa sa kanan. Tapos, dito sa kaliwa, ibang event to kasi magkaibang damit nandito rin yung isa. Sino yun? Ha? Tingnan natin. Ayan. Bakit ko yan masabi? Ayan, Nandun din sa kaliwa, Pag titingnan ninyo, hawig na hawig niya, kahit yung picture na una, ito, ayan, kung titingnan nyo, kung i-zoom nyo yan, ipapakita ko sa inyo yung tattoo niya sa liig. Makikita nyo yung tattoo na yan. Ito, ang picture na ito, walang iba kung hindi si Boss Toyo, yan. Di ba? Bakit hindi ata siya tila nababanggit? Every time na binabalita ito, kasi ito, si Erwin nakatayo. So, maaaring, Sir Erwin, pa-picture naman. Pwede, di ba? Pwede ganun di ba? Dito sa kaliwa naman, dito si Jay Ruiz. So, ibig sabihin, kasama siya sa table. Di ba, binabanggit nga ni Jay Ruiz dito, naimbitahan lang daw siya ng isang influencer. Etong influencer na ito, sino ba, dito sa mga nandito, pag titingnan ninyo yung picture, sino ba mga na-influencer dyan? Walang iba kung hindi si Boss Toyo. Sa kabila, kasama rin si Boss Toyo. Magkaibang event, kasama sa table si Boss Toyo. Okay? Ngayon, wala po tayong sinasabi dyan na merong kinalaman si Boss Toyo sa isabong o sa pagkawala. Di ba? Pero, meron lang ako naaamoy. Bakit tila sa lahat ng mga balita, hindi siya nababanggit? Don't tell me na hindi siya importante ang tao. Di ba? Ultimo ngang yung kanyang bagong ginagawa ngayon, binanggit siya ng isang balita o news yun. Kasi sasarado na ata yung parang niya. Hindi ko kasi kabisado kung yung ginagawa niya sa buhay. Yung may sasarado siya, tapos may bubuksan sang bentahan ata ng ginto, whatsoever. Yun nga, binabalita ito, malaking issue ito ngayon, yung sabong, pero hindi siya binabalita, nakasama rin siya doon. Bakit kanyo?
Importante ba nating malaman natin? Kasi again, wag nating kakalimutan na sobra-sobra na ang online gambling among all influencers. Di ba, allegedly, at lumabas din sa ilang mga social media posts na itong si Boss Toyo ay di umano, ay siya din po yung parang pinaka-head ng mga nangampanya kay Romualdez at sa kampo ni Marcos. Narinig ko yan sa mga bali-balita, sa mga ano. Oh. So, yun ba ay may kinaugnayan patungkol po dito sa sabong? Kasi tilang siya ang merong network. Di ba? May network siya ng mga vlogger at itong mga vlogger na nagpo-promote ng online gambling ay sobrang dumadami na. Naiintindihan nyo? Kasi kung hindi natin ito papansinin ngayon, sa panahon ngayon ang problema, kaya nga ang tawag sa mga content creator, vlogger ay influencer. Because sila ang nakaka-influence ng Gen Z o X. Ano ba ng generation na ngayon? Hindi ko na maintindihan. Gen Z. Di ba? Silang nakaka-impluwensya sa mga kabataan. Silang iniidolo ng mga kabataan. Hindi ko nga magets anong ka-idol-idol sa ganyan. Nakaka-idol na ba ngayon ng walang ginawa ko hindi? Hindi, kasi sabi ko nga, hindi ko nga maintindihan. Dala kaya ito ng edad ko na matanda na, kaya ako na-turn off na ako sa mga, kung idol ka ng isang influencer, yung alam mo yun, yung positive influence, di ba? Siyempre, yung mga gusto mo, may matututunan ka. Hindi yung mga influencer at mga content creator na puro kalokohan lang ang ginagawa. Puro pagpe-flex lang ng pera ang ginagawa. Hindi ko nga maintindihan kung sa akin para sa akin, hindi influencer ang tawag sa kanya, hindi content creator. Ang tawag sa kanila, mga frustrated rapper. Frustrated. Hindi totoo kasi, di ba, alam naman natin sa mga American rap, yung mga rapper, yung mga ganun-ganun ng pera. Tayo naman, gaya rin. Nagpe-flex ng hirap na sa buhay, nagpe-flex pa rin ng pera. Ang daming ganyan mga vlogger ngayon Yung pala, manghihiram lang ng sasakyan. Tapos, para lang masabing maraming papasok pa yan ngayon sa sugal. Magpo-promote. Bakit? Pera. Bakit? Sa tingin ninyo ba pag nagpo-promote na sugal yan dahil gusto niyang umayos ang buhay mo? O magsugal ka para maayos ang buhay mo? O magsugal ka para meron kang may uwi sa pamilya mo? Hindi, ako po, eto again, hindi ko sinasabing involved si Boss Toyo dito. Pero dapat nating bantayan etong mga ganitong tao. Kasi nga, eto kung binabantayan ninyo sa TRICOM, yung mga vlogger na nakikriticize sa gobyerno, abay, pambihira kayo. Ang ginagawa lang naman namin nakikriticize. Ang dapat ninyong binabantayan yung mga ganitong vlogger na nagpo-promote ng online gambling. Again hindi ko sinasabi, when I say mga ganito, yung mga influencer, hindi si Boss Toyo sinasabi ko. Tanggalin na nga natin yung picture. Pero nakakapagtaka lang kasi, bakit may ganitong mga instances na talagang kasama siya doon sa, alam naman natin, di ba? Sabi nga, witness daw siya, yung nag-claim. So kung kinwestiyon natin si secretary at saka yung senador, bakit di rin natin tanongin ito? Kasi remember, may influence ito sa tao. May influence siya So nakakatakot yan. Baka mamaya, hindi natin alam. Siyang, I'm not saying ito totoo Maybe. We do not know. Diba? Tanungin natin siya. Baka naman siya nagre-recruit
ng mga vlogger o influencer para mag-promote ng isabong o whatsoever na online gambling? Tanungin natin. Di ba? Boss Toyo, ikaw ba nagre-recruit ng mga vlogger para o mga content creator para mag-promote ng gambling? Ako'y nagtatanong lang ha. Ito'y tanong lang. Kasi ako talaga totally against ako dyan sa gambling na yan, online gambling. Hindi talaga makakabuti yan. At hindi lang siya hindi makakabuti, masamang impluwensya po yan. Alam nyo ang tama ng gambling, parang droga yan. Na yan, meron ng mga pag-aaral na parang ang tama ng gambling, lalo na pag nalulung ka na. May naalala nga ako eh. Ito, walang biro ito ah. May naalala ako kasi ako mismo, at saka si Mocha, pinuntahan namin sa ospital yun. Na-disgrasya. Although, dito hindi online. Kasi social ito eh. Yayamanin ito. Kaibigan namin galing sa Amerika. Na-disgrasya kasi dulong sa sa sugal. Alam mo bakit na-disgrasya? Kasi walang tulog, ilang araw na walang tulog. Dulong kasi sa sugal eh. Talagang nandun lang siya sa casino all the time. Bigla siyang kailangan umuwi sa kanilang bahay. Puyat. Ayun, nadali na yung sasakyan niya, na-hospital siya.